Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 10 ng Makiling. Binibiro siya ni Alex, pinapalakas ni Alex yung kalooban ni Amira kasi nga malungkot ito dahil nasisante siya sa unang araw niya ng trabaho. Sabi niya, uy, malakas ang hangin, baka nandito si Makiling. Ang lakas ng hiling mo sa kanya . Iba talaga kapag may kaibigang diwata, no? Ano ka ba, Alex? Merong electric pa, no? Paano hindi lalakas ang hangin? Oo nga, sabi ko nga, malakas nga hangin. Alam mo ikaw, ginagawa mo talaga yung paraan para pasihin ako no? Syempre, kailangan sabi nga ni Alex. Yun nga, sabi nga ni Amira, maghahanap pa nga raw siya ng trabaho. Kaso tumatawag sa kanya si Aling Belen, nanay ni Alex. Sabi naman ni Alex, sige sagutin mo. Aling Belen, napatawag ho kayo. Bakit, may problema ho ba sa bahay? Wala namang problema sa bahay, Amira. Nakiusap na sa akin tong tatay mo para kausapin ka. O ito tatay mo, kausapin mo na. Abot ko na yung cellphone ko. O sige na, Crisanto. Pasok ko na to kasi hinatiran ni Belen ng biko. Ngayon, umiiyak si Amira. Tay, kamusta ka na dyan? May problema ba? Wala naman anak. Kamusta ka na? Ito, okay na tong operasyon ko at medyo malakas-lakas na ako. Tay, pasensya ka na kasi umalis kami dito ni ate para magtrabaho sa Maynila. Alam mo anak, miss na miss ko na kayo. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ng ate Rose mo. Mag-iingat kayo dyan. Ikaw rin tay, mag-iingat ka rin dyan. Basta panandalian lang naman to Pag nakabayad na tayo sa mga utang at nakaipon na tayo, magkakasama-sama rin tayo. Tiis lang talaga tay. Talagang napapayak na sila mag-ama dahil nga sobra na nila namimiss ang isa't isa kahit sobrang hirap, kahit sobrang sakit. Kailangan nilang tiisin para sa pamilya, syempre, di ba? Syempre, kailangan nila mabayaran yung inutang nilang 50,000 para sa pampapa-opera. Ngayon, kino-comfort pa rin siya ni Alex dahil nga umiiyak na si Amira dahil nga sa mga problema, di ba? At eto na nga, hinatid na nga si Amira ni Alex sa boarding house nila. At kinakailangan kanyang matulog kasi nga aga pa siya bukas para sa kanyang bagong trabaho. Sa wakas natanggap na si Amira kaya nag-apply sila maghapon. Ngayon sabi naman ni Alex, o paano? Dito na tayo, sabi ni Amira. O sige na, alis ka na. Wala bang paano dyan? Anong paano? Goodbye kiss. Nagmasid muna sila sa paligid kung meron tao. Tapos naghahalikan na nga sila isang kiss. Sabi naman ni Alex, salamat, ingat ka. Sabi ni Amira, ingat ka rin dyan, salamat. Nakakatuwa talaga tong dalawan to no? Ngayon pagtalikod ni Amira, nasa loob pala ng tinitirahan nila yung landlady. Pero paalala sa kanila magkapatid, na keso nadagdag nga to si Amira sa umuupa, kailangan doblehin ng bayad sa upa nila. Yun daw ang ipaalam niya sa ate Rose niya. Ganun ho. Sige ho, sabihin ko po sa kapatid ko. Nakita niyo ho ba si ate Rose? Sabi nung landlady. Wala siya rito baka nagpunta ng club. Ano ho? Club? Saan ho yun? Kinanong niya, nagulat siya sa club pala nagtatrabaho. Ito pala yung first night niya. Sumakay siya ng tricycle, dinayo niya to. Ngayon, pagbaba niya, nagmasid-masid siya. Merong tindahan ng mamihan yata to sa labas ng bar. Ngayon meron isang lalaki nagbabantay, pinaka-bouncer to. May dalawang lalaki pa lumabas na lasing na. Nagdadalawang isip siya kung papasok siya, nagmamasid siya. Ngayon syempre papasok na siya. Napo na siya nung bodyguard, sabi, ma'am, saan ho kayo pupunta? Dito sa loob, may kasama ho ba kayo? Nagsinungaling siya. Sabi niya, meron po, pero totoo nun, meron naman talaga siyang kakilala sa loob di ba? Dahil nga yung ate niya, si Rose, nagtatrabaho dyan. Sabi ka nung landlady. Ngayon, napagkama na siya nung mamang, sabi, miss, anong ginagawa mo rito? Mag-a-apply ka ba? Hindi ho. Alam mo, maganda ka bagay ka rito. Pumunta ka na rin naman dito, dapat mag-apply ka na rin. Alam mo, sasayaw ka lang, konti. Magkakapera ka na, marami ka pa makukuha ang mga customer. Naantala na yung pag-uusap nila nung mamang nang dumating na nga tong special guest na performer, walang iba kundi si Cathy. Iniba yung pangalan niya, di ba yung mga dancer, may mga screen name yan. Ang screen name niya, Honey. Naghiyawan na yung mga lalaki.
May mga ka-table sila mga babae. Tapos ang pinaka main event, bagong-bago, fresh na fresh sa paningin nila. Eto na si Rose. Iba rin yung pangalan niya rito eh. Nagulat si Amira, ate pala niya. Grabe. Nagsanay na ng gusto, ang galing agad sumayaw. Sinani ni Cathy yan eh. Naging dancer sa club eh no. Nilalaro-laro lang yung pole. Nagpo-pole dancing siya dito. Naka-uniform pa siya eh. Sexy dito ni Rose eh oh. Talagang hiyawan yung mga tao. Talagang gustong gusto siya kasi bago sa paningin ng mga customer eh. Diba? Eh no, kinahumalingan siya ng mga lalaki. Ngayon nakita ni Rose, si Amira nasa gilid, nahuli siya ng kapatid niya. Na bad trip siya. Kasi ano nga naman ang ginagawa ni Amira dyan? Paano nalaman? Kaya nangyari, patuloy niya yung pag-entertain. Pumunta siya sa pinakalikod at medyo naiilang. Kaya si Cathy muna yung nag-perform sa harapan. Nung matapos sila mag-perform, kinaladkad niya si Amira. Anong ginagawa mo rito ha? Ate, ano to? Di ba usapan natin pagtutulungan natin na bigyan ng pera si tatay at para mabayaran yung mga utang natin? O ikaw Amira, kung ano man yung pumapasok sa isipan mo, nagkakamali ka, huwag mo kong huhusgahan. O diba, yung ginagawa ko doon, malinis yun. Taga-sayaw lang ako at taga-entertain at taga-table ng mga customer. Yun lang yun, tinetable ako ng mga customer. Wala nang iba. Yun lang trabaho ko dito. Ate, pwede ka namang magtrabaho ng iba. Okay, sige. Yun lang pala ang ginagawa mo eh. So, sasabihin ko to kina tatay sa akin lola para di sila mag-alala. Alam mo, Amira, ang tanga mo talaga. Kapag sinabi mo yan, lalo lang lalala ang kondisyon ni tatay. Gusto mo ba ma-hospital siya ulit? Alam mo, Amira, wag ka na mag-alala. Ito na nga tong trabaho ko eh, para makaahon tayo, para makabayad tayo sa mga utang, sabi ni kaibigan niya. Alam mo kasi Amira, pwede ka naman pumasok dito eh, total nandito ka na naman. O wala ka pa palang trabaho. Eh, konting tuwad lang, konting kembot lang, konting entertain lang sa customer, kikita ka na, sabi ni Rose no. Pwede ba tumigil ka dyan? O no, Amira, basta yun lang yung nakita mo ha. Huwag ka na makikialam dito, huwag ka na pupunta dito, sabi ni Amira. Nawalan ako ng trabaho kanina ate, pero huwag ka mag-alala, meron na akong napasukan at magisimula na ako bukas. Yun na lang yung papasukan ko, sabi niya. Ngayon, ito namang si Amira, nagsimula na siya ng first day niya sa isang university. At sabi ng dean, parang principal yata to. Sinabi na yung mga dapat niyang gawin. At meron siyang makakasama si Emily, kapwa niya rin na janitress. Ngayon, kailangan niya rin sumunod dito kasi nga first day niya. Bibigyan daw siya ng task ko anong gagawin niya. At ngayon, parang naging kaibigan na rin niya to si Emily dahil nga silang dalawa magkasama. Mabait naman. Binigay sa kanya yung map. Sabi ni Amira, ang ganda pala rito no, marami mga puno. Walas, kumbaga. Maganda ang simoy ng hangin. Eh di kung ganun, okay pala. Kasi komportable ka pala kung ganun. Kasi katulad pala to sa probinsya mo. Yun nga lang, kapag dumating na yung mga kaaway dito sa campus, yung mga magugulo, baka masira na ang araw mo. Bakit? Sila yung tinatawag na Crazy Five. Sila yung grupo na kinatatakutan dito sa buong campus. Napakasiga, mga demonyo. Palibhas kasi mga mayaman kaya liberated sila. Mga anak mayaman kasi kaya kumbaga nagagawa nila yung gusto nila. Ngayon, pupunta na nga si Amira at na-corner siya rito sa gitna ng pinaka-covered court. Pinag-ikot-ikutan siya nung dalawang sasakyan na sports car, nag-drip. Nag-drip sila dito. Dahil nga nasaksihan siya nung Crazy Five eh. Yung jungle girl pala, dito pala nagtatrabaho at bilang janitress. Tuwang-tuwa tong si Portia. Tingnan mo siya, nakakaawa siya. Sige, pagpatuloy lang natin, umikot lang tayo ng umikot. Look at this girl. Diba? So pathetic. So poor, sabi niya. Nakakaawa siya, takot na takot siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Taga-bundok talaga, nagtatawa na yung Crazy Five. Tuwang-tuwa sila sa ginagawa nila. Tapos bumaba na sila, huminto na sila. Takot na takot si Amira. Kasi nga nasaksihan niya, ito na naman yung Crazy Five. Kahit saan na lang siya magpunta, parang lagi na lamang siyang nilalapitan ng malas. Tuwang-tuwa yung lima, mga loko-loko. Lumapit na sina Maxine saka si Portia. Oh, ikaw pala. Janitress ka pala dito ka pala nagtatrabaho. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa mo sa akin sa salon. May atraso ka pa rin sa akin, sabi ni Portia.
Ngayon hinawakan siya ni Seb. Kamusta? Nagkita na naman tayo. Siyempre natatakot si Amira. Sabi naman ni Maxine, oh natatakot siya. Sabi niya Ngayon sabi naman ni mga kasamahan niya, alam mo, kami yung kinatatakutan dito. Ikaw nga janitress ka lang dito Yung mga kaklase nga namin dito, takot sa amin Ikaw pa kaya? Tapos sabi naman ni Oliver, kasi may karapatan kami dito dahil anak ako ng may-ari ng eskwelahan. Diba? Anak pala siya ng may-ari ng eskwelahan. Tapos nung sinabi naman ni Portia, alam mo parang kulang pa Kulang ka pa sa takot. Ginulat siya Alam mo nakakaawa ka talaga Kalain mo nga naman, dito ka pala nagtatrabaho, sabi ni Amira Huwag niyo po akong pagdiskitahan. Nagtatrabaho lang po ako dito. Sabi niya. Tapos sabi naman ni Portia, kaibigan namin ang anak ng eskwelahan na to. Kaya gagawin namin kung anong gusto namin gawin. Wala kang pakialam. Nagtatawa na silang 5, pinagtutulungan na siya. Binubuli na siya Kakaawa naman yung ating bida, hindi marunong lumaban. Talagang na-trauma na siya kasi dyan sa Crazy 5 kaya takot na siyang lumaban. Ngayon, hinahawakan siya ni Seb, nababastos na naman siya. Ayan dumating na yung tatay ni Oliver, yung pinaka-dean sa may-ari nitong eskwelahan. Pinunta ni Oliver, o dad, saan ka pupunta? May meeting kasi ako Tapos ayan, nakatayo na nga siya at hindi na nga niya alam ang gagawin niya dahil na-corner na siya dito dahil nga sobrang takot. Ang ginawa naman ni Portia, ng bully na naman, nanakot ng 2 estudyanteng babae. Kinukuha yung milk tea, inagaw. Sabi niya, akin na nga yan Uy, akin yan. Gusto mo sa'yo ko ibuhos to? Tapos tinanggal yung istro ng milk tea at ibubuhos nga kay Amira. Tapos sabi naman ni Oliver sa papa niya, wala po yun, dad. Meron lang po kami wini-welcome na bago nagtatrabaho dito, yung janitress. Ngayon, habang nakatulala tong si Amira, binuhusan na siya sa ulo, bastos, walang niya talaga. Tuwan-tuwa tong si Portia habang nakikita niya nahihirapan si Amira. Kumbaga, hindi kumpleto ang araw nila na wala silang nabubuli. Nakikita sila ng mga estudyante sa paligid, pati yung kasama niyang janitress. Hindi sila makaawat kasi sila yung mas may karapatan dyan sa eskwelahan na yun dahil nga kaibigan nga sila nung diba, anak ng may-ari ng eskwelahan. Tapos inagaw na ni Seb. Sabi niya, tama na yan Portia. Tinikman yung milk tea. Sarap, tamis. Gusto mo? Pinatitikman si Amira. Ayoko po. Ngayon nag-aalisan na silang lahat. Nagtatawanan sila. Si Amira naman iyak ng iyak. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Abangan natin sa Lunes episode 11 ng Makiling, ang simula ng pagpapahirap ng Crazy 5 kay Amira. Nakakaawa naman ng ating bida Kaya yan ang ating wag palalagpasin ngayon darating na Lunes, January 22, 2024. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy weekends and God bless us all.